Sa usapin po tayo ng impeachment complaint, meron pong ikatlong grupo ho kanina nagtangkang maghain sana ng isang panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero unfortunately hindi po ito tinanggap ng Kamara. Isa po sa mga nag-endorso ho niyan ay ang dati hong governor ng Ilocos Sur, si dating Governor Chavit Singson. Magandang gabi ho at welcome sa Bombo Radio Philippines. Magdarabi ka na kayo, Apo Governor, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Network News, Governor. Magandang gabi. Magandang oras po sa inyo lahat. At papasalamat ako kay Bombo Genesis at saka kay Bombo Evelyn sa pakikinayang ngayong gabi. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Welcome sa Bombo Network News, Governor. Siguro unang-una kuha kami ng overview. Saan po nakatutok, nakasentro, nakafocus? Ito pong ating ihahain sana kanina na impeachment complaint. Go. Yung ano yun? Yung sentro ho ng ating complaint, Gov, yung grounds na nakapaloob dito sa ating impeachment complaint. Ano pong grounds yung nakapaloob dito? Gov. Well, punta kami doon para mag-file pero ang dami dahilan. Well, anyway, may unang nag-file na kanila rin yun para nang wala nang sumunod. Tinanggap nila kagad. Kalukuhan yun. Ngayon, nagpunta kami para mag-file na totoo. Hindi na tinanggap. Pero pagka ganyan, halatang halata na gawa ng gobyerno yon. Tumanggap sila ng kalukuhan na kaso para maunahan. Kasi ang binibase nila, pag may mauna, sa year na ito, wala na pwede mag-file. Okay lang yun, hindi tinanggap yung final namin, pupunta kami sa Supreme Court. Opo. Pero ano pong laman po nung complaint ninyo, Gov? Anong nakalaman ho dito? Maraming nilagay. Pero as far as I'm concerned, ang sinadmit ko lang doon na mga ebidensya, yung mga project sa Ilocos Norte na sinasabi ni Presidente Marcos noon na mayaman kayo sa mga palpak at guni-guni na project, totoo yun, pero sa Ilocos Norte nangyari. Marami kami nakuha, walang matino na project sa Ilocos Norte. Ang distrito ni Sandro at distrito ni Congressman Barba, puro boss project at substandard. Na-dokumento ko lahat. Puro kalukuhan ang ginagawa sa Ilocos Norte. Kaya nga, dapat ang gobyerno, kung talagang sincere sila, kailangan yung mga senator, puntahan nila yung matagal ko na sinasabi na imbisigan ng Ilocos Norte. Nagpunta noon ng ICI, dalawa lang pinuntahan na pagpakpa. Kaya ginagalaw lang ni Mayor Magalong noon, sa kamay lang niya, tanggal lang yung semento. Pero mas grabe ito na nakita namin. Dahil talagang puro sira-sira lahat. Walang matino na project. Mas grabe yung pinapakita niya, wala yan. Mas grabe pa yung mga bago namin nakuha. And yung ground na yan or yung crime na yan na sinasabi ho ninyo, Gov, ay tantamount sa graft and corruption? Yung ground na sinasabi ho ninyo na yan, ano yan, bahagi ng graft and corruption, which is one of the basis ng impeachment. Yes. Part ng graft and corruption. Tatamaan yan pati si Congressman Sandro dahil he claimed na maganda ang mga implementasyon nila sa flood control. Kasi wala. Meron pang project doon na bayad na tabi mismo ng Public Works and Highways Office. Na document din namin, alpak din. Na umpisan lang, walang tapos. Pero bayad lahat yan, lahat ng project doon, bayad lahat. 73, 74, kasi ang nag-umpisa yan, itong administrasyon na ito, 73, 74, 75, binugbog nila ng Ghost Project. At saka yung ina-announce ni President Marcos na he built 5,500 flood control, more than 5,500 flood control, wala yun. Kasi saan kami probinsya magpunta, wala. So, inuuna ko lang ang Ilocos Norte. Nababalitaan ko sa iba, wala rin.
So, mismong probinsya ni President Marcos, kalukuhan na. So, talagang kalukuhan tong flood control. Flood control lang yan, ha? Halos lahat ng department may mga may mga public infra. May kalukuhan lahat. Grabe corruption. Halos lahat department. Okay. Ang ating katandem si Bong Weber, may grabe itong flood control sa kanila. Grabe ang flood control. Para bang semento lang sa pero pag tanggalin mo, puro bato na. Walang semento, walang bakal. Ang daling masira. At ang nagkontrata ron, yung paborito nilang mayor sa Lawag, Ilocos Norte, bawal yun. Pero siya mayor. Sino mayor? Binigyan siya ng 6 billion 800. Sinong mayor? Sinong mayor? Mayor Alcid ng Lawag City. Bawal yun. Okay. So we will be filing also a case against him dahil bawal siya na siya mismo mayor, siya pa magkapatid sila. Okay. Na kontrakto. Bong Weber, with your questions kay Gov. Alright. Follow-up lang po siguro doon sa pag-file niyo po kanina ng impeachment complaint. Outright po ba yung naging pagtanggi po na i-accept po yung or admit po yung impeachment complaint, or nag-attempt po kayo na mag-iwan din po ng kopya katulad ng ginawa po ng mga complainants doon sa ikalawang impeachment complaint against the President? Yeah. Nag-attempt kami pero hindi na tinanggap. Kung anong rason, di ko alam. Pero dapat tanggapin yan. Ayaw tanggapin. So, okay lang sa amin yun. We have to go to the Supreme Court. Sabi niyo po, kung hindi na po talaga tatanggapin, magkakaroon po ba kayo ng attempt na i-refile po ito by Monday kasi parang mag-start na po yung session ng Kamara, and do you plan po na i-refile po ito by Monday? No, kami lahat nagpunta ron. Ang sabi nila, ayaw nilang galawin. So, parang walang gobyerno, parang walang hustisya na sa atin. Sa tingin niyo po ba, sinadya po na maunang ihain po yung mas mahinang impeachment complaint para hindi na po umusad yung mas mabibigat po na complaints? Exactly. Yun ang purpose nila. Nag-file ng kalokohan na complaint para lang meron na, tinanggap nila. Kaya dismissal yun, wala nang makapag-file. Pero sa amin, okay lang. So we'll file it sa Supreme Court. Right. Pero alam namin na sa butuhan, kasi yung impeachment, number games yan. Mahirap pag-impeach. Pero nilama pa rin namin para malaman kung sino yung mga nagmamalasakit sa ating bansa at yung mga walang malasakit sa ating bansa, sa nangyayari sa ating bansa. Napansin ko rin po, nakasuot po kayo ng peach na ribbon kanina sa pag-file po ninyo ng inyong complaint. Can you explain po yung story behind that? Pakiulit? Yung peach na ribbon na nakapin po sa inyo pong pag-file kanina ng impeachment complaint, ano po yung istorya sa likod po niyan? Wala, basta nagpunta kami roon, ayaw tanggapin. Wala yata yung head nila. So yung supposed to be acting, ayaw din tanggapin. Pero dapat yan, kung hindi sila bias, tinatanggap yan. Whether true or not, dapat tinatanggap ang mga complaint na yan. So we did everything legal. So we'll go to the Supreme Court. Alright, Bombo Jen. Pag wala pa rin mangyari sa Supreme Court, siguro taong bayan na pupunta na kami sa taong bayan. Gov, kanina Gov, may kasama din kaming reporter doon sa may Kamara, and then tinatanong kasi namin kung sino yung mag-e-endorso, sinong kongresista ang mag-e-endorso dito. Pwede kong malaman kung sino po yung mag-e-endorso ng inyong pong complaint, Gov? Hindi ko alam kung sino mag-endorse sa basta pumirma lang ako sa signatory sa complaint. Pero
pero kasama nyo si Congressman Mike Defensor, ano? Dating Congressman Mike Defensor? Mike Defensor, Mike Defensor nandun. Oo. Okay. Panghuli na lamang, Gob, siguro, ano? At this point in time, wala na ho talagang possible reconciliation between you and President Marcos or the Marcoses? Wala. Ano na. Alam niyo, ang buhay ko, lahat ng mga nakarabang ko sa politika, magkakaibigan kami. Always, I reach out. Pero with si President Marcos, it's impossible dahil sobra-sobra ang ginawa. Sila na nagnakaw, sila pa nagbibintang. Iyon ang napakatapang na sinungaling. Okay. Nagbibintang, pero siya mismo may gawa. Aliwanag. Iyon ang pinakamasama. Pati PhilHealth, yun ang grabe, yung PhilHealth na kontribusyon ng mga maliit na tao, pati yun kinuha. Pinabalik yung 89 billion na kontribusyon ng tao, pinabalik sa National Treasury. Nung ginawa nila yung GAA noong 2025, humingi ng PhilHealth ng 74 billion lang. May kulang pa nga yung hiningi. Hindi binigay, nandun sa NEP. Nung dinara sa ang NEP, hindi andar yan kung hindi pinipirma ni Presidente. Pinirma niya, nandun ang 74 billion ng PhilHealth. Pagdating sa Congress, nandun. Pagdating sa Senate, nandun. Pagdating sa BICAM, nandun. Pagbalik sa kanya, tinanggal niya. Kaya magician kakuha sa kanya eh. Makita mo doon sa NEP, makita mo sa Congress, makita mo sa Senate, makita mo sa BICAM, pagdating sa kanya, nawala. Okay. Zero for the first time in the history of the Philippines, the PhilHealth, zero. At pera ng tao yan, hindi dapat ginagalaw yan. Okay. Pati pera ng insurance ng mga bangko, kinuha. PDIC, kinuha lahat. So, okay. Ewan ko kung paano na mapatakbo itong gobyerno ngayon dahil nga sobrang bagsak ang foreign investment, hindi na magbalance ang economy natin eh. So, pati ngayon, naghahanap sila ng paano gastusin daw sa darating na Asian Summit. Meron sa debt, nandyan, nagsaksak pa ng 5 billion si BBM sa GAA. Nagpasaksak pa siya ng 5 billion for the summit. And yet, ngayon walang pera. Kinukuha nila lahat ng pondo ng public investment na iwan, gagastusin daw sa summit. Okay. So, nagtataka kung paano nila patakbo itong gobyerno ito. Okay. Sa dami ng kalukuhan nilang ginawa, hindi na may tago yan eh. Oo. Sige. Gov, thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Hanggang sa mga susunod na kayo po'y makausap po namin. Ingat-ingat po kayo, Gov. Maraming salamat sa pakikinayam sa inyo. Agyaman, Gov. Si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito dun sa inihaing complaint po sana kanina. Ikatlo, pero hindi po tinanggap po ng Kamara de Representantes. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.